kunwa ay good Samaritan. Pasalit-salit-salit tama kung binsi ka lang. Parang kurat na politiko, talino mo na nakawin yan, mapeperang tao. Hello Oblo, shoutout sa sponsor ko ng cup. Kuha lang kayo ron kasi tulog yung bantay. Game na game. Yo, ang hilig niya mag-mention sa mga wak niya na rap. Pag-comment ng everyone, tinatype niya agad. Abusado sa paggamit ng everyone. Ganyan ang ganap. Kaya si Kedo dinatiis kabaduyan mo. Binlock ka agad. Ako, hindi kita binlock. Bahala kang mamuti mata mo sa pag-aantay kung magre-react ako. Wala akong pakialam sa kanta mong related sa shabu. Unahin mo muna kasi yung bahay yung may dingding na damo. Tangina mo, puro karap, puro kasulat. Tapos pagbukas ng kaldero, ikaw patong magugulat. Bakit walang kanin? Bakit walang ulam? Ikaw kaya magpatong sa tong ita na may player na makunat. Maawa ka naman sa nanay mo na magdamag sa lamay. Makapag-uwi lang ng biskwit. Tapos ikaw, panay kasulat sa bahay. 4 lines pa lang agad mo nang iniispit. Diyos ko, paabutin mo naman ng 10 lines to. Bago mo ipo sa timeline mo, ipagtanggol mo din minsan yung kapatid mong madalas mabuli. Patunayan mo sa akin yung pagiging gangster mo. Tangina ka, kagigil ka, magtigil na sa yung kabaduyan. Tinagpa ako nito sa kanta niya yung tema, kapitbahay nilang may babuyan. Nagpapanggap ka pang malalim, andali mo ngang languyan. Nakakatawa, tong matanda pa ang binigyan nyo ng laruan. Malamang, makikirecord na naman to sa bakla, gamit ang kanyang titi. Nakipag-espadahan muna para sa paghati ko magsisi. Pues, aabutin mo sa akin ngayon magalang, pag-ambara ko na sipi. Kaya, literal na mag-oopo sa matanda tong walang pambili ng sipi. Di ka kasi marunong mag-bars, panay ka lang, rekta na atake. Tunggalit kay greater than, malamang ma-antioxidant, parang jahe ka sa tae. Puro ka lang tugma, ako old school, pero sa meta ay balanse. Kaya matik sa El Shaddai, pagtitipon ni Velarde, isasagad ko pa ba sa oras? Kumpara sa akin, ang dali mong matodas. Oo, tinalo mo ko nun, pero sa delivery lang na olats. Kung usaping written at skills, malabo kang makagobas. Tandaan mo, magpapantay lang ang ating kamay kung share tayo sa posas. Time. Sabi ng iba ako'y napag-iwanan, kaya kailangan na raw pakitaan. Kaso meron na akong pag-iisip na kung talagang magaling ka, di muna dapat dito na iyabang. Bago ako magsimula, para nangyari na to. Tanda mo pa ba? Lahat ng mga nasabi sa'yo, bakit hindi ka nadala? Rematch talaga yung gusto mo? O sige, pagbibigyan kita nang di ka na bumatil sa ganto, Huido Loobs. Matagal nang di umusad yung karera mong binibitbit. Yung pangalang sinisiksik, hindi pa rin numihigit. Kaya tanong, alam mo ba sa yung sariling wala sa yung bumibilib? Di ka ba nakakaramdam o sadyang hindi ka lang nag-iisip? Dapat pa bang linawin yung mga dating pinunto ko na di mo makukuha ang isang bagay nang dahil lang sa ginusto mo? Alam ko, ginagawan mo ng paraan. Araw-araw kong nakikita. Ang problema lang sa'yo, araw-araw ka ring mahina. Oo, wala kang improvement. Lumala lang yung kayabangan. Malakas loob sa siraan ng karir kasi wala kang iniingatan. Bakit bumabadal ka ba? Kasi inaabangan ka dito? Kung meron kaming inaabangan sa'yo, yun ay kung kailan ka magre-retiro. Wala kang kwentang hayop ka. Kahit kailan, di ka nagkadating. Dediretsuhin na kita ha. Hindi ka magaling. Kaya sige, laitin mo ko.
kung sa comedy na sanay. Pero yung mga panlalait, sa'yo lang rin nababagay. Wala kang future sa ganto. Gumising tanga, hindi ka bagay dito. Tumigil ka na. Ilang taon ka nang bumabatil. Ilang taon ka nang nakagard. Di mo pa rin nagagawa yung pinaka-standard. Tanong, ano pang dahilan para kinabukasan mo matukoy? Kung wala, edi wala ka na rin dahilan para magpatuloy. Umay na kami sa'yo. Yung style mo napaka-waktol. Halos 10 years ka na sa battle. Di pa ba sapat yun? Samantalang mga nilait mo, nasa flip-top na at nandadarag. Nag-champion sa ibang liga kung saan di mo kayang makatapak. Oo, tumuntong ka ng ikisan. Pero sa titulo, di ikaw ang nakahawak. Ironic na kumpleto kamay mo, pero di mo maabot yung sarili mong pangarap. Sabihin mo sa akin, kung dapat ba ako magbigay kahit katiting na respeto? Kasalanan ko ba na wala akong balak maawa kahit na ilang porsyento? Sa katulad mo na kupal, wala akong nararamdaman takot. Kung sa sarili mong kahinaan, lagi kang nagpapasakop. Ilang tropa mo na ako munsinte dahil pangarap mong masama dun sa pinakamahusay kahit nababaliwala ka. Hanggang ngayon di maabot, makiramdam ka sana, di ka para sa kulturan to, wala ka nang magagawa pa. Kita mo yung diferensya? Sige, subukan damahin. Dapat pa palang ikumpara para mas lalong mapansin. Hindi masakit ang katotohanan. Dapat mo lang natanggapin na oo, di ka na pag-iwanan kasi wala kang narating. Direkta lang sa'yo lahat. Oo, wasak ang dignidad pagkat palakasin ang loob mo, di ko responsibilidad. Dahil pag ako ang kalaban, di mo makakamit ang victory. Ito ang Lil Vibes Evolution, kabilang ka na lamang sa aking history. Patay! I would cause it. Hey, what's up? Ako nga pala si Big Mac, isa sa miyembro ng Rap Nation at isa sa mga hurado na naatasan sa Rap Battle Acapella Desierto 2024. Bago ko simulan magkomento, nagpapasalamat ako sa mga nakiisa sa Rap Battle Acapella Desierto 2024. Doon pa lang panalo na kayo. Base sa napanood ko at napakinggan ko sa laban ni Lolo Obs at ni Lil Pipes, malupit naman yung mga bara nila. Yung umpisahan ko kay Lolo Obs, old school yung dating niya, yung mga punch niya, pero parang nakulangan ako sa kanya. Ayos naman yung delivery niya, kaso nga lang hindi niya nilagyan ng DN tsaka ng angas. Dapat kasi pag acapella ka, maangas yung dating mo. Kumpara dito sa batang si Lil Pipes, talagang binuhos niya na agad. Una pa lang, talagang binanatan niya na talaga agad. Direct to the point. Hindi na siya nagpa-igoy-igoy pa. Talagang sinakmal niya na talaga si Lolo Obs. Kaya ang boto ko, si Lil Pipes. Congrats, Utol. At kay Lolo Obs, okay naman yung mo, pero talagang malakas talaga si Lil Pipes. Yun, salamat. Hello, my name is Doja, and this is my reaction regarding Lolo Obs and Lil Pipes' performance. First off, this is my reaction, but that's not allowed. I thought they both did a really good job in their performances. They were both very witty and very disrespectful. They really dissed each other, and I really thought that they probably got pissed when they heard each other's lyrics. I thought it was very personal, which is that's kind of what we're looking for as far as the lyrics turn out. I like their flows. So Lolo Obs' flow is a little bit different because it's slower, but I actually do like the slow pace. I don't know why.
and Lil Pipe's flow is a little bit faster. But in this case though, I actually really liked his performance a bit more. I felt that it was a little bit more energetic. Both their pronunciation were amazing. It was clear, it was on point, it was very sharp. So that's great. And yeah, I thought they both did really well, but I'm really leaning towards Lil Pipe's performance. But guys, you both did a great job, so keep up the good work. Amazing job. Yo, andun nga pala. Ang masasabi ko dito sa laban nila Lolo Obs at Lil Pipes, pareha sila ng atake sa isa't isa. Parehas puro personals yung ginawa nila sa isa't isa. Siguro kasi dahil parati silang naglalaban sa mga rap battles or parati silang nagkakabanggaan or nagjo-join sila parati sa mga rap type na mga contest. Kaya siguro kilala nila yung isa't isa. Yung kaibahan lang dito, yung energy, tsaka yung paano i-deliver yung bars at speed. Magaling sila parehos, props sa kanilang dalawa. May tumatak lang sa akin na linya si Lolo Obs, yung setup niya ng malalim lang o yung laruan na setup, magaling yon. Yung papantay ang kamay pag share sa poses niya na ender, malakas din yon. Yung kay Lil Pipes naman, dito pinakita niya na kahit na bata siya or kahit na OG si Lolo Obs, hindi mo ako pwedeng mamain kasi lalaban ako. Yung parang gigil siya na manalo, parang ganon. Magaling yon yung pagka-deliver niya ng mga lines niya. Yung tumatak sa akin na linya, yung pangalan sinisiksik, di pa rin humihigit, parang ganon. Yung ender niya na Lil Pipes Evolution, kana lang sa aking history, malakas yon. So, ang boto ko dito para kay Lil Pipes. Props pa rin kay Lolo Obs. Good luck. Yo, Puertong nga pala ng Shady 45, no? Aba to? Lolo Obs versus Lil Pipes. Di ko na paabahin to, no? Parehas magaling, pero may angat talaga. So, sa laban na to, ang iboboto ko si Lil Pipes. Mas naging effective lang talaga yung ginawa ni Lil Pipes sa laban na to. Ayun, maraming salamat. So, Zenon nga pala, owner of Rap Nation, member of Shady 45. Mag-judge ako dito sa battle ni Lolo Obs at ni Lil Pipes. Ayan. So, overall performance kagad dito. Ang boto ko kagad dito, wala nang pasakali pa. Si Lil Pipes kagad ang binoto ko dito. Kasi the battle of personals to eh. Bali magkaiba lang sila ng recipe na ginawa. So, unang-una kasi kay Lolo Obs na ginawa niya, comedy na may pagka-personals. Tas yung okay naman yung delivery niya, kahit na medyo slow, medyo na overpowered lang talaga siya ng Lil Pipes dito sa battle nila na to, na talagang may pagka-comedy pero rekta, personals yung kay Lolo Obs, pero mas lamang na lamang talaga si Lil Pipes dito sa laban nila. Kasi dito talaga yung parang gusto na talagang tapusin ni Lil Pipes kung ano man yung pag pinaglabanan nila nung nakaraan. So parang gusto na talagang i-overpowered talaga ni Lil Pipes dito si Lolo Obs talaga, na kailangan na wala na siyang kailangang patunayan dito kay Lolo Obs, na talagang tapos na to yung mga personals niya mula umpisa hanggang line ender. Ang gandang panoorin sa video, talagang madadala ka na parang ikaw yung nasasaktan dun sa binibitawan niya na bars dito kay Lolo Obs. Kaya props pa rin kay Lolo Obs, kaya ang boto ko ay kay Lil Pipes. Ayan. Props pa rin kay Lolo Obs. Ayan. Lil Pipes, advance ka na para sa akin.